So, dun sa Canva, AI image generation. Okay. So, saan siya makikita? So, dun sa homepage, click nyo lang yung Canva AI. Ito siya. Okay. Ito yung Canva AI. So, kung hindi pa siya selected, hindi nyo makikita yung mga previous works nyo. Pero pag clinic nyo na siya, ayan. So, meron tayong iba't ibang pwedeng paggamitan kay Canva AI. Pero mag-focus tayo ngayon sa image generation, which is pwede nyo gamitin sa paggawa ng mga clip art or stock photos. Kaya na pwede nyo magamit sa inyong mga designs. So, pag-click natin ito sa image, ito. Okay, so nandito na yung ating mga pinagagawa ko before. So, sa image, meron tayong style. Pwede kayong pumili dito ng style na gusto nyo. Explore nyo siya isa-isa. Hindi ko na-explore isa-isa kasi mahaba ang video na yan. Okay. Pero, pwede rin naman huwag nyo nang lagyan. Lalo na kung naka-specify naman dito sa prompt. Tapos, ito yung ratio or yung dimension. Not actual dimension. Pero yung, kumbaga, kunyari, 1:1 is square. Pag 16:9, ito yung parang pa-video yung size. Video. Yung 1920 by 1080. Okay. Tapos, yung iba dito, pag square, ito usually yung ginagamit sa clip art. Kapag ka naman 3:4, ito yung, ang size nito is parang, it's either A4 or 8.5, letter size, 8.5 by 11. Parang ganun yung dimension niya or yung sukat niya. So, kapag ka naman 4:3, ito yung pa-landscape. Okay. So, ang limit kong ginagamit dito is either 1:1 or 3:4. Ayan. Okay. So, kapag gumagawa ako ng clip art, simple lang. Kasi ayoko na rin pahirapan yung sarili ko, no? Although, usually, pag mas detailed yung prompt, syempre mas maganda yung output. However, hindi naman sa lahat ng oras maganda talaga. Pero mostly, no, most of the time, maganda yung naging output niya. Pero yun nga, ako kasi siyempre para mabilis lang tayo din. Okay, ganito ako gumawa ng prompt. Ito yung structure ko, no. Una muna is yung style. So, style. And then, yung main subject ko. Kung ano man. Okay. Sige, type ko muna yung structure kung paano gumawa. Okay. Maglalagay ako dyan ng detailed explanation sa baba and sample prompts. Okay. Siyempre, humingi na ako ng tulong kay ChatGPT kasi medyo mahaba yon. Pero, nilayout ko sa kanya kung paano ako gumawa ng prompt. Okay, so style, yung main subject, ano ba? Description. Description. And, um, ayan, yung isolation or yung background control. Um, okay, so dun sa style, magpo-provide din ako ng list dyan sa baba kung ano yung mga commonly used na style sa paggawa ng clip art. So, andyan na yung watercolor, andyan na yung kawaii, andyan na yung cottagecore, coquette, or 3D, okay, cartoon, or anime. Yun yung mga styles. So, for example, kung gusto kong gumawa ng watercolor style ng, kunyari, o chibi na lang, wala tayong magawang isip. Watercolor, chibi, girl, okay, ganyan, girl. Ito na actually yung main subject natin eh. Okay, so ito na yung tanggalin ko rin yung mga kama ha. Kasi mamaya na ako maglalagay niyan. So, watercolor yung style. Main subject ko is the chibi girl. Okay, dito ako maglalagay ng kama. Description. Minsan yung description nakadugtong na dito eh. Kunyari, a watercolor, pwede rin namang watercolor style. Kung gusto niyo na mas descriptive, ayan. Watercolor style, chibi girl, wearing, wearing eyeglasses, with long hair, with long, wavy black hair. Tapos, yun yung description ko. Minsan naglalagay ako ng mga actions or movements. Kunyari, reading a book. Ano ba reading a book? Reading a book, running, waving, kung ano man na action na gusto nyong i-produce. And then background control, it's either
lagyan niyo siya ng white background or isolated on a white background. Kung gusto niyo mas detailed, isolated on a pure white background. Okay? So, ayan. We have the style, yung main subject natin. Yung description, dinugtong ko na. Minsan pwede kayong magkama-kama dyan. Kama, another description. And then yung actions or movements kung meron. And yung isolation or yung background niya. Okay, so ito, ganito yung structure kung paano ako lagi gumawa ng chibi. Now, if you want a more detailed chibi, I'm sorry, not just chibi, prompt structure, nandyan lang yun sa baba, check nyo na lang dyan. Okay. Nandun sa ano ha, wala dito sa, nandun sa mismong portal ng course. Okay. So, click nyo lang tong run or submit. And then, ayan, saglit lang naman to. Ay, 3:4 pa pala. 3:4 pala yung napili kong ano, ratio. Okay. So anyway, ito na yung itsura ng chibi. Ayan, iba-iba. But then, so kay Canva, medyo hindi ko, ano yung, bihira akong gumawa ng watercolor kay Canva. Ang ginagawa ko na lang is, okay, yung style, kung gusto nyo i-modify yung style, click nyo lang tong reuse prompt, parang copy icon dito sa ating etong mga result nito. Copy nyo lang siya or reuse prompt. Tapos pwede siyang palitan. Tanggal na nga natin yung comma. Kaya yung ginagamit ko na lang is kawaii. Kasi pag kawaii, parang ang dating kasi niyan is para siyang cartoon style. Okay? So, tanggalin natin yung watercolor. Gawin natin siyang kawaii. Pwede nyo rin gawing anime. Okay? So, submit ulit natin. Tignan natin yung output kung um, medyo iba na itsura niya. So, mabilis lang naman si Canva ngayon. Mabilis lang talaga siyang mag-produce ng output. So, ayan. So, eto na. I think mas okay to. Okay? And, okay. So, dun sa results, okay, bago natin isa-isahin yan, ito yung mga options, no? So, you have the three dots here. Okay? Pwede nyo i-submit kay Canva if this is a good or a bad result. Pwede nyo siyang i-move, i-copy, i-report, or i-delete. Okay. So, pag meron kayo nagustuhan, pwede nyo i-click yung image. Kunyari, ito, gusto nyo ito. Pwede nyo siyang i-click para mas meron kayong mas malaking view. Okay. However, ito yung medyo ano ko kay Canva. Naglalagay siya ng detailed prompt. Pwede nyo rin naman gamitin to kung gusto nyo. Show more tayo. Ayan. Pwede nyo siyang gamitin. Ito, copy prompt, tapos lagay nyo dun sa dito. Kaya lang, hindi ko na siya ginagawa. Kasi ang haba eh. Gusto ko nga mabilis lang eh. Okay. So, dito, pwede nyo i-boost yung resolution. Ibig sabihin, parang i-upscale nyo siya. Eto, kung may gusto kayong baguhin. Okay. Kunyari, instead na reading a book, the girl is, kunyari, singing. O, ayaw nyo na magbasa siya. Gusto nyo singing na. O, click nyo lang to. Dito sa, what would you like to change? Oops. Ano ba yung kinapi ko? The girl is singing. Oh, hindi ko na nilagyan na she's holding a microphone, she's happy, singing, ganun. Maiksi na lang, the girl is singing, and then submit. Tapos, yung minodify natin kanina, yun lang yung ma-update. Siyempre, hindi na may edit yung iba. O, diba? Habang kumakanta siya, nagbabasa siya. Ano ba to? Ay, okay, so, mga naisip kong prompt eh, no? So, anyway, dapat kasi yon tinanggal na siguro yung book. Okay, let's say the girl, pwede natin tanggalin siguro. Remove the book. Okay, tanggal na natin yung book. Tapos, baka makita natin na kumakanta na lang siya. Diba? I think nakita ko to sa playground na yung pwede mo siyang i-edit or i-modify. Ayan na, in fairness! O, diba, nawala na yung book, kumakanta pa rin siya. So, ayun. And in fairness, hindi masyadong nawala yung, ang ikinaganda nung ano, nito, yung what would you like to change, is yung, yung itsura niya is hindi malayo. Okay? Parang consistent pa rin yung image niya.
Napalitan lang yung book ng microphone. Okay. So, ang tip ko sa inyo, titignan niyo yung mga kamay. Lagi ko sinasabi to sa mga tutorials ko. Tignan niyo yung kamay kasi tignan niyo, oh, ang scary. Tatlo lang. Although pwede naman yan, posible naman yan na yung isang kamay nasa loob ng book. Pero ang pangit niyan tignan, 'di ba? Tatlong daliri lang. Okay. Next, ito, okay na sana to. Ito, i-delete niyo na lang to. I-background, ano ba to? Magic eraser niyo na lang to. Okay? And medyo scary din yung daliri niya. Ah, I think ito na yung pinaka-okay at saka ito. Itong dalawang to. Okay? And yun nga lang, tatanggalin nyo ulit yung mga characters na hindi naman natin alam kung ano ibig sabihin ng mga yan. Okay, so yun lang. Yun na yung pinasimpleng ano, pinasimpleng paano ba tayo mag-generate ng image kay Canva. And halimbawa may napili na kayo. O kunyari ito. Ang option nyo dito is either i-copy. O kunyari, copy ko. Tapos i-paste ko dito sa susunod na page. Okay, pwedeng ganito. Pwede rin naman na i-edit nyo siya. Ito. Pwede siyang i-edit, tapos may edit siya sa Canvas, sa mismo Canva editor. Pwede nyo rin siyang i-download. Ito, yung download button natin. So, pag in-edit nyo siya, ang size niya is, tingnan natin. Ayan na. So, kung makikita nyo, para siyang, ito yung size niya sa taas, 1040 by 1384. Ang itsura niya is parang naka A4 or letter size na bond paper. Okay, yan yung 3:4. I-back natin. Nawala yun. Ayan, 3:4. Okay, 3:4 ha, hindi 3:4. Anyways, kasi ratio siya. Ratio. Okay, so ayun. Then, dito nyo na siya pwedeng i-edit. Okay. Ayan, tanggalin nyo ng background, i-edit nyo, i-erase nyo yung mga hindi naman dapat makita, tulad nito, na hindi nga natin maintindihan kung ano ba i-touch. Okay, then erase. And then remove background. Okay, ang problema sa gantong buhok, okay, itanggalin ko muna yung ano. Ang problema sa mga gantong buhok kay Canva or kahit hindi kay Canva is pag tinanggal niyo yung background, yung may mga natitira sa mga, yung mga maliliit na spaces. Although I think medyo naayos ni Canva yun eh. Ayan oh, in fairness. Ayan, dati minsan may puti-puti pa dito sa loob, ganun. Pero ngayon, in fairness, medyo naayos na ni Canva. Ayan oh, ang linis. Oh, diba? Fairness, Canva. Oh, huh? Okay, so ayun lang. And again, yung structure natin, the style, main subject, kung gusto nyo ng cat, gusto nyo ng chibi, kung ano mang main subject nyo, description, and yung background control. Okay, so ito yung, sa akin to ha, this is how I make clip art. Ito yung kung paano ako laging gumagawa ng mga clip art. Ito yung structure ko. Eh, nag-provide na lang ako sa baba ulit ng mga more descriptive um, explanation. Okay.